Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating mga kasamaang OFW. Ipapakita ko po sa inyo dito sa video na to or isi-share ko sa inyo kung paano magbayad ng Pag-ibig contributions online. So sa mga kasamahan na hindi alam kung paano magbayad at gusto namang magbayad ng ating Pag-ibig contributions, sana makatulong itong video na to para hindi nyo na kailangan pumunta sa mga remittance center o kaya sa mga bangko o kaya antayin pa ang bakasyon para pupuntaan nyo mismo ang Pag-ibig centers at doon nyo babayaran o kaya ipapasuyo sa mga kamag-anak sa Pilipinas. So ito ay pure online, gamit lamang ang inyong phone na siyempre may internet at mga applications. So dalawa lang actually ang kailangan dito na application ng Pag-ibig, at ang gagamitin natin is yung through GCash. So, familiar naman kayo sa GCash na application o kaya narinig yung GCash. So, hindi ko na kailangan i-discuss to. At ang pangatlo, siguro optional naman ito ay yung online banking para lamang lagyan ng laman ang ating GCash. So, yung sabi ko optional kasi maraming way naman kung paano lagyan yung GCash account, no? So, ito papakita ko sa inyo ang actual para mas madali nyong maintindihan. So, bali ito yung virtual Pag-ibig application ng para sa Pag-ibig. I hope na mayroon kayong account na dito para login na lang. Pero pag wala pa kayong account, click nyo lang itong create account na to. Mabilisan lang. Ipakita ko sa inyo. Pag-click nyo ng create account, mag-open ng bagong window kaya browser. Scroll nyo lang sa baba para sa mga OFW. Ito account creation for OFWs. Click nyo lang dito. So, mayroon ditong mga 4 na steps. Kailangan nyo lang ng Pag-ibig MID number, yung mobile number, email address, kailangan nyo ng mga identification cards, SSS o passport. Passport naman meron tayo. Hindi na kailangan problemahin pa. At selfie na hawak yung passport o identification card. So yun lang, next nyo lang yan. At makaka-create na kayo ng account para dito sa virtual Pag-ibig. So pag meron na kayong account, yan, pwede na kayong mag-login. Pero bago ako mag-login dito, pakita ko lang dito sa baba, nandito may pay online din dito kasi ang main focus natin dito is pagbabayad online. May pay online dito pero hindi ito yung ating option na gamitin. Imbes mag-direct tayo doon sa GCash. So bago tayo pumasok ng virtual Pag-ibig, magbayad muna tayo gamit ang GCash. So open nyo na lang yung GCash account nyo. Ito GCash na application. At mag-login kayo muna dyan. So yan, pag nakalagin na kayo sa GCash account, sa GCash application, kikita nyo yung balance nyo sa taas. So sa akin 58.08 lang. So ito bago kayo makapagtuloy, kailangan may enough balance kayo so sa presentation na to, ang example natin is magbabayad tayo ng 1 year, which is like 2024. So babayaran natin from January 2024 to December 2024. Ang minimum na bayarin per month is 200, so times 12, so 2,400. Kailangan natin ng 2,400 pesos at least sa ating account. So sa case na to, kulang siya. So yun yung sinasabi ko kanina na third applications na banking account, online banking account, para matransferan natin ng enough amount itong ating GCash. So optional naman yun kasi pwede nyong ipatawag sa kamag-anak nyo sa Pilipinas para lagyan ng enough amount yung GCash. So kung mayroon na kayong amount dyan, may enough amount na din sa GCash nyo, so maglagin uli kayo dito, tutuloy nyo. At punta tayo ngayon sa View All Services. Tapos punta kayo sa Pay, Government. So ipapakita na lahat dito yung mga government services. Scroll nyo na lang sa baba, hanapin nyo yung Pag-ibig. So may 3 entry ng Pag-ibig dito. Pag-ibig for employer, at saka yung pangatlo, Pag-ibig OFW. So dito tayo sa pangatlo, Pag-ibig OFW. I-click lang yan. Tapos ilagay nyo na yung amount na 2,400 para sa isang taon. At ito makikita niyo yung service fee. May service fee na 7 pesos. Kaya pag mag-transfer kayo ng amount dito sa GCash nyo, sobrahan nyo konti para at least meron para sa service fee na 7 pesos. So sa payment type,
Ito, membership savings ang pipiliin natin. Yung mga ibang options yan para sa loan, at yung last na options, modified Pag-ibig 2, kaya MP2. Ito additional savings para sa mga members. Hindi ko na i-discuss dito. Siguro sa ibang video na lang. So dito tayo sa membership savings para sa regular contributions monthly na 200 lang. At itong account number, ipapasok natin dito yung MID number. Yung membership ID number na usually 12 digits lang naman yan. So yan, i-type nyo lang dyan. At dito, nasa clipboard ko kaya pinaste ko na lang siya. Pero pag wala sa clipboard nyo, i-type nyo na lang. Tapos next is yung payment option na apply to principal. Yung ibang option dyan para sa loan. So dito sa apply principal. Region, kung saan kayo bansa currently. Sa case ko, nandito ako sa Saudi Arabia. So pipiliin ko yung Saudi Arabia. Yan. At itong babayaran natin from to period. So ang babayaran natin is from January 2024. So ilagay lang natin January 1 to December. So piliin natin December, saka yung last day ng December na 31 2024. So tapos ang next yan is yung contact number, yung roaming number nyo o kaya yung number nyo sa Pilipinas. I-type nyo dyan 0947 463 1234. At ang last box dito yung email address, although optional siya. Advice ko sa inyo, ilagay nyo na lang para yung receipt nitong binayaran nyo, isi-send ni GCash doon sa email nyo. So at least andun lang siya. So pag click next nyo dito, yan, summary niya, i-double check nyo na lang kung tama yung mga informations dyan. So pag tapos na, i-click nyo na lang confirm. So sa case ko na to, wala akong enough balance, kaya pag confirm ko dyan, mag-i-error siya. Pero pag saka nabayaran ko na yung 2024 ko. Pero pag sa case nyo na hindi pa bayad at mayroon kayong enough balance, ang next step dyan is yung receipt, yung final receipt na confirmation na binayaran nyo na yung amount. So advice ko sa iyo is screenshot nyo ulit din yun. Although meron sa email, screenshotin nyo din yun para meron kayong katibayan o proof na binayaran nyo yung period na yun para sa Pag-ibig, para kung sakaling magkaroon ng issue someday, sana wag naman, at least mayroon kayong proof na ipapakita. So ito nga sinasabi ko sa iyo, overdue payment is not allowed kasi 58 lang yung balance ko. So yan, malakas ang loob ko na i-confirm kasi 58 lang ng balance ko. So mga after mga 3 to 5 working days, pwede nyo nang i-check sa virtual Pag-ibig kung pumasok na yung binayaran nyo dito sa GCash. So punta kayo sa virtual Pag-ibig. So yan, mga after 1 week or 3 to 5 working days, pwede nyo nang buksan yung virtual Pag-ibig na application nyo para i-inquire nyo kung pumasok na yung binayaran nyo na 2,400 good for 1 year. So kung wala pa kayo nitong virtual Pag-ibig na application, punta lang kayo sa Google Play Store. Pag sa mga Android, i-type nyo yung virtual Pag-ibig. Yan, search nyo yan. At ito yung logo niya, virtual Pag-ibig. Yan, Pag-ibig Fund. So install nyo lang yan. Sa case ko na to, naka-install na. So i-click ko lang yung open. Saka pag wala kayong account, yan, create account. Pinakita ko kanina. So pag mayroon na kayong account, username and password, login nyo na dyan. Ito, email address, saka password. Yan. Login nyo lang yan. At ito yung unang screen para sa virtual Pag-ibig. So punta kayo sa baba, mayroong account, main, contact dyan sa menu. Punta ka lang sa main. Lalabas itong mga services. Click nyo yung regular savings. So ito yung summary ng information nyo para sa regular savings nyo. At sa taas, ito yung amount ng total overall ng contributions nyo since day 1 o since unang contribute nyo sa Pag-ibig. So scroll nyo lang yan. Tapos sa baba, enter year, ilagay nyo yung 2024 na taon. Kasi may binayaran natin, this is from January to December 2024. Click nyo yung view. Yan, lalabas na lahat yan. So in-split nila per entry yung 2,400 for 12 months. So ito, bali 12 entries lahat yan. Pwede nyo i-click yung information dyan para makita nyo kung ano yung detalye niya. So transaction date, reference, period covered, yan yung tinan nyo yung pangatlong line. Ito para sa December 2024.
tikin pa kayo ng isa, November, pangatlo, October. So, hanggang sa unahan niya, no, sa pinakadulo, January 2024. So, yan, pumasok na yung account na binayaran nyo. So, sana po nakatulong ito para at least alam nyo kung paano bayaran ng inyong contribution na hindi na kailangan pumunta sa mga remittance center o kaya kailangan magbakasyon pa, kundi gamit nyo lang online. Ingat po sa ating lahat at God bless, good health.